Josh Mojica, walang believe sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas? Diskarte. Unang-una, wala akong masyadong bilib sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi karamihan ng na-experience ko sa journey on how to have successful life, wala ako halos nagamit masyado na galing sa eskwela. Kumusta? This is Stan TV, ang pambansang TV ng Pilipinas na kung saan dito pinag-uusapan natin ang mga viral issues dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. So today pag-uusapan natin itong isa na namang viral videos patungkol kay Josh Mojica na kung saan mainit na pinag-uusapan ng mga Pinoy dito sa usaping ano ba ang importante, diploma o diskarte? Kung tatanungin mo ako kung diploma o diskarte, hindi na mahalaga. Hanapin mo kung anong purpose mo sa life. Kung saan mo makita yung purpose mo, yung greater value mo sa society. Dumiskarte ka man, maging empleyado ka o mag-hustler ka, walang problema. At ito naman ang comment ng mga netizens. Para sa akin mahalaga din na makapag-aral ang isang tao upang matuto siya sumulat at mamasa. Pag ikaw ang nagkaroon ng anak, huwag mo nang pag-aralin, sabihan mo lang, na huwag ka nang mag-aral, dumiskarte ka na lang, baka pag-aralin mo ha para makakuha ng diploma, babalikan kita dito pag may anak ka na. Facts. 100% it really depends on situation of Mr. Josh Afro. He studied. Most of his learnings to build his business are outside the education system. Also, I see Mr. Robert Kiyosaki's advice from his previous videos, that sometimes you have to do what you love. Buko ka pala eh. Paano mo masasabing hindi mo nagamit ang diploma mo at hindi mo masyado nagamit ang itinuro sa school eh? Lahat nga ng natutunan mo nanggaling sa school. Pag di ka nag-aral wala kang alam. Kaya tandaan mo, lahat ng nilalaman ng utak mo ngayon galing sa eskwelahan, kasi for sure pag wala naman sigurong nagturo sa'yo hindi ka ganyan mag-isip. May punto ba ang kanyang sinabi na wala siyang believe sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas? Kasi karamihan ng na-experience ko sa journey on how to have successful life, wala ako halos nagamit masyado na galing sa eskwela. Lumaki na ba ang ulo ni Josh Mojica dahil sa pagkawalang respeto niya sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas? Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, ano ang gagawin mo? At syempre, ano yung mga bagay na pwede nating matutunan sa mga ganitong sitwasyon? So tara, tignan natin. Siguro kung mayaman lang kami, siguro kung financially free lang kami, baka wala nang mawala sa pamilya. So, I started the business dahil gusto kong mabago yung sitwasyon sa bahay. And that is how I start even with 100 peso capital. 2 months pa lang po ako, nagtatrabaho na po si mama. So, lumaki po ako sa buhay ng lolo at lola ko sa piling nila. Sila po yung nagpalaki sa akin. Bigyan ko lang kayo ng konting background. Sino ba si Josh Mojica? Nagsimula sa 3,000 kapital pagkatapos ng 6 na buwan, milyonaryo na! Hindi ho yan na scam kung sino siya, panuurin nyo. Ako po si Josh Mojica, 18 years old, owner of Kangkong Chips Original by Josh Mojica dito sa Mendez, Cavite. I started my business last June 2021 pa. I had the idea of selling crispy kangkong from my tita. That was the time that my grandfather died. So, tandang-tanda ko po yung mga huling sinabi niya sa akin na, Josh, alam mo ba, mahirap ang buhay, akala mo ba, kaya huwag mong babaan ang pangarap. So, nung sinasabi ni Daddy yun, ramdam na ramdam ko na personally gusto niyang may mabago sa buhay namin. And naniwala ako na gusto niya ako yung gumawa nun. So that moment that I realized na may gusto akong mabago sa buhay ko, may gusto akong ma-improve sa life namin. And at the back of my mind, naisip ko din na siguro kung mayaman lang kami, siguro kung financially free lang kami, baka wala nang mawala sa pamilya. So, I started the business dahil gusto kong mabago yung sitwasyon sa bahay. And that is how I start even with 100 peso capital. 2 months pa lang po ako, nagtatrabaho na po si mama. So, lumaki po ako sa buhay ng lolo at lola ko sa piling nila. Sila po yung nagpalaki sa akin kasi wala po akong inilalang father. Wala pong tumayong tatay ko.
nanay ko lang po, siya na po yung nanay at tatay. Ibabahagi sa atin ang ating 18-year-old entrepreneur na kasama natin ngayon kung ano ang kanyang naging sekreto sa pagiging milyonaryo. Kasama natin si Josh Mojica. Josh! Hello po, Miss 18 Tony. years old! Pero hindi kasi si Josh kung saan na na-feature, di ba? Yes Ang dami po. na nag-invite sa'yo, nag-viral ka na. Imaginein mo, ganito yung business mo tapos naging milyonaryo ka dahil sa kangkong. Di ba? Usually term yon yung pupulutin ka sa Pupulutin kangkong. ka sa kangkungan. Di ba? Yes Anong po. sinasabi nila kapag parang Kapag medyo pariwara ka sa buhay, baka pulutin ka lang sa kangkungan. ito naging milyonaryo dahil sa kangkong? Mga bagay na pwede nating matutunan sa mga ganitong sitwasyon. So una, pag-uusapan natin yung negative side. So kapag narinig ito ng mga kabataan, pwedeng gamitin nila itong excuses. Pwedeng gamitin nila ito para magbulakbul sila at para marami mag-drop out. Kasi isipin nila na si Josh Mojica nga, hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral, pero masenso sa buhay. Pangalawa is positive side. So ngayon pag-usapan naman natin yung positive side. Kung isa kang parents at napanood mo ang video na to, kung positibo ka mag-isip, mas matcha-challenge ka. Mas matcha-challenge ka na i-guide mo ng maayos yung mga anak mo, pag-aralin mo ng maayos yung mga anak mo hanggang sa makapagtapos sila. Kasi sa panahon natin ngayon, sobrang dami na ang gusto magnegosyo. Iba pa rin kapag mayroong buffer na diploma yung anak mo kaysa dun sa diskarte lang na sinasabi ng iba. Kung isa kang estudyante at napanood mo ang video na to, pwede mong gamitin itong motivation na mas galingan pa, mas sipagan pa, mas pag-iiyan pa ang pag-aaral hanggang sa makapagtapos ka ng pag-aaral. Dahil kung si Josh Mojica nga, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, umasenso sa buhay. How much more kung ikaw, meron kang diploma, ginalingan mo, may diskarte ka pa, how much more na mas malaki ang chance mo na umangat sa buhay. So yun yung dalawang bagay ang pwede nating matutunan sa sitwasyon na to. Kung negative ka mag-isip, pwede mo siyang isipin as negative. Kung positive ka mag-isip, pwede mo siyang isipin as positive. At the end of the day, bawat isa po sa atin may kanya-kanyang opinion. Depende na lang po yan sa'yo kung ano yung pinapaniwalaan.